Nagtataka lang ako. Sinasabi nila ngayon na merong kinalaman itong mga senador na ito. Pagkatapos, ibulgar ni Diskaya na merong mga sangkot na mga congressman. Nung una, wala namang ganong kwento itong Kamara. Kung papansinin ninyo, wala silang ganyang kwento nung una. Ang talagang idinidiin lang nila noon yung mga kontratista, yung DPWH. Pero nung nagsalita na si Diskaya at sinabi niya, oh ito, mga involved, ito binibigyan ng pera, si Zaldico, si ganito, 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 according to Congressman ganyan, o si Speaker, ganito, ganito, ganito. Nung nagsalita na si Diskaya ng ganyan, biglang nagbago, nag-shift yung takbuhin sa Kamara. Ano yon? Biglang sinabi nila ngayon, oh, di ba meron di senador? Oh, pambihira. Ano ito, gantihan? Nung una, wala kayong nakikitang mga senador. But since nilaglag yung mga kasamahan ninyo, biglang meron ng senador. Sinong ang maniniwala sa inyo? Yun ang tanong. Oh, ayan na. Nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po... Grabe, no? Alam mo, ladies and gentlemen, this is not the first time, di ba? Kung maaalala ninyo, yan din ang dahilan kung bakit kinulong si Grijaldo, di ba? Di umano, sabi ni Grijaldo, pinilit lang daw siya ni, I think it was Abante and the other, nakalimutan ko na yung pangalan ng isa. Iba na ba? Ay, iba. Fernandez. Yung nalilink kay Ibana. Nalilink lang naman, di naman totoo. Kayo naman. Hindi, yun yung sinabi ni Grijaldo. Nasabi niya, pinipilit daw siya na ganito, ganito sabihin. O parang, in other words, ladies and gentlemen, this is not the first time. Now, eto naman si Marcoleta, sinasabi niya ngayon na merong nag-text galing po kay dito sa kampo ni Diskaya at sinasabing pinipilit silang magbanggit ng senador.